Magandang araw mga ka-Express Info. Sa wakas, may malinaw na balita na ukol sa kalagayan ng ating pambato na si Kai Sotto. Ayon sa ating maaasahang source, ang operasyon para sa kanyang ACL injury ay nakatakda sa darating na January 30. Para sa mga nagtatanong kung naoperahan na ba siya, malinaw ngayon na hindi pa ito nagaganap. Ang nasabing injury na natamo ni Kai sa laban kontra Mikawa Seahorses sa Japan B-League at ito ang dahilan ng kanyang pansamantalang pagliban mula sa paglalaro. At wala pang opisyal na kumpirmasyon kung saan isasagawa ang operasyon. Pero may dalawang possibility. Maaring ito ay gawin sa Japan kung saan siya ay kasalukuyang naglalaro o sa US kung saan mas maraming kilalang espesyalista sa ganitong uri ng surgery. Ano man ang lokasyon, sinisiguro ng kanyang kampo na pipiliin ang pinakamahusay na opsyon para sa kanyang mabilis at maayos na recovery. Ang ACL ay isa sa mga pangunahing ligament ng tuhod na responsable sa pagpapanatili ng stability nito. Sa basketball, kung saan madalas ang mabilis na paggalaw at bigla ang pagbabago ng direksyon, ang ACL ay lubhang napapakinabangan. Ang injury sa ligament na ito ay nagdudulot ng instability sa tuhod na naging sanhi ng malaking problema sa mobility ng atleta. At sa kaso ni Kai, ang ACL injury ay isang seryosong setback. Karaniwan nangangailangan ng reconstructive surgery ang ganitong uri ng pinsala na sinusundan ng mahabang rehabilitasyon. At ayon sa mga eksperto, ang recovery period mula sa ACL surgery ay tumatagal ng hanggang 6 hanggang 12 buwan depende sa iba't ibang salik tulad ng kalubhaan ng pinsala, kalidad ng operasyon, at dedikasyon ng atleta sa rehabilitasyon. Ang ganitong klase ng injury ay nangangailangan ng pahinga mula sa anumang uri ng competition. At dahil dito, hindi lamang naapektuhan ang kanyang kampanya sa Japan B-League, kundi pati na rin ang kanyang papel sa ating national team na Gilas Pilipinas. Sa kasalukuyan, si Kai ay isa sa mga mahalagang bahagi ng Gilas at kung hindi magiging mabilis ang kanyang pagaling, posible siyang maapektuhan sa mga susunod na international tournaments tulad ng FIBA Asia Cup at iba pang qualifying matches. Bagamat ang ACL injury ay isang malaking setback, maraming atleta na nakaranas ng ganitong uri ng pinsala ang nakabalik ng mas malakas. At ang susi dito ay ang tamang operasyon at rehabilitasyon. At sa tulong ng modernong technology at world-class na mga doktor, mas mataas ang posibilidad na babalik si Kai sa kanyang peak form pagkatapos ng pagaling. Ang kanyang edad na 23 ay isang positibong aspeto dahil mas mabilis ang natural na recovery ng mga mas batang atleta kumpara sa mga mas maedad na. Mahalaga ang tamang proseso ng pagaling upang maiwasan ang long-term complications. Kung maayos ang operasyon at rehabilitasyon, hindi lamang makakabalik si Kai sa paglalaro, kundi maaari pang maabot ang mas mataas na antas ng competition. Ito rin ang magdidikta kung gaano katagal ang kanyang magiging career, lalo na sa mga professional leagues sa Asia, Europe at posibleng sa NBA. At isang malaking tanong ngayon ay kung saan isasagawa ang operasyon ni Kai. At narito ang mga posibleng option at ang kanilang implikasyon. Dahil sa kasalukuyang lokasyon ni Kai at sa reputation ng Japan sa advanced medical facilities, posible na sa Japan gawin ang operasyon. Ang pagiging malapit sa kanyang team at kasalukuyang support system ay isang malaking bentahe. Gayunpaman, maaaring limitado ang akses sa mga specific na espesyalista na may malawak na karanasan sa ACL reconstruction ng mga elite athletes. Ang US ay tahanan ng ilan sa mga pinakamagagaling na orthopedic surgeons at sports medicine experts sa buong mundo. Marami sa mga professional athletes, kabilang na ang mga NBA players, ang nagpakonsulta at nagpagamot sa US dahil sa kalidad ng serbisyo at karanasan ng mga doktor doon. Kung sa US magpapagamot si Kai, tiyak na makakuha siya ng world-class care, pero maaaring mas maging mahirap ang logistical aspects tulad ng pagbebiyahe at adjustments. Ang recovery mula sa ACL surgery ay hindi lamang tungkol sa paghilom ng tuhod, kundi pati na rin sa muling pagbawi ng lakas, flexibility, at kumpiyansa sa paglalaro. At narito ang mga dapat abangan sa recovery ni Kai. Ang post-surgery rehab ay mahalaga para sa muling pagpapalakas ng kanyang tuhod. Ito ay karaniwang nagsisimula
sa low-impact exercises at unti-unting nagiging mas intense habang lumilipas ang panahon. Kabilang dito ang therapy para sa flexibility, muscle strengthening at balance training. Ang psychological aspect ng injury recovery ay madalas na nababaliwala, ngunit napakahalaga nito. Ang mga atleta na nagkaroon ng ganitong pinsala ay kadalasan nakaramdam ng takot na muling ma-injure. At sa tulong ng mental conditioning at suporta mula sa kanyang team, pamilya at mga fans, maaring maibalik ni Kai ang kanyang kumpiyansa. Batay sa karaniwang timeline, inaasang makakapagsimula ng light training si Kai sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan pagkatapos ng operasyon. Ang pagbabalik sa full contact basketball ay kadalasang nagaganap sa loob ng 6 hanggang 12 buwan. Ang anumang komplikasyon sa proseso ay maaring magdulot ng pagkaantala, kaya mahalaga ang tamang disiplina at dedikasyon sa bawat yugto ng paggaling. Si Kai ay isa sa mga sentrong piraso ng Gilas Pilipinas. Ang kanyang taas, versatility at shot blocking ability ay mahirap pantayan. Sa pagkawala niya sa lineup ng ating national team, maaring mag-adjust ang coaching staff sa pamamagitan ng pagtutok sa iba pang big men tulad ni AJ Edo at Junmar Fajardo. Gayunpaman, ang kawalan ng isang katulad ni Kai ay siguradong mararamdaman, lalo na sa mga laro kontra sa malalakas na kupunan. Kung sakaling matagalan ang pagbabalik ni Kai, maaaring mas maagang mag-develop ng depth ang Gilas sa front court. Ang ganitong sitwasyon ay maaari ring magbigay ng opportunity sa ibang mga manlalaro na ipakita ang kanilang kakayahan sa international stage. Ang injury ni Kai ay isang hamon, hindi lamang para sa kanya kundi para rin sa mga tagahanga ng basketball sa Pilipinas. Pero sa tamang operasyon, rehabilitasyon at suporta mula sa kanyang team at fans, may malaking posibilidad na bumalik siya ng mas malakas. Ang January 30 ang magiging simula ng kanyang pagbangon at lahat tayo ay umaasa sa kanyang mabilis na pagaling. Para sa mga susunod na balita at update sa recovery ni Kai, mananatiling nakatutok sa mga opisyal na anunsyo at mga credible na sources. Ang laban ni Kai ay hindi lang tungkol sa basketball, kundi tungkol din sa lakas ng loob, determinasyon at inspirasyon na hatid niya sa bawat Pinoy. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.